Pasado na sa House Committee on Energy ang panukalang paglalaan ng pondo sa pagtatayo ng renewable energy system sa mga tanggapan ng gobyerno na magsusulong ng pagbabawas ng konsumo sa kuryente. Si Bien Manalo para sa detalye. Aprobado na sa naging pagdinig ng House Committee on Energy ang panukalang batas sa pagbuo ng Technical Working Group para mas mapag-aralan ang Republic Act 11371 o ang Murang Kuryente Act. Kinuwestiyon ng mga mambabatas ang National Power Corporation at Energy Regulatory Commission kung talagang inalis na sa monthly bills sa mga consumer ang universal charges mula sa stranded contract cost and debts ng NPC na magriresulta sa mababang bayarin sana sa kuryente. Gayong may nakuha o nakukuhang shares ang gobyerno mula sa Malampayan Natural Gas Project. Ayon sa Bureau of National Treasury, aabot na sa 400 bilyong piso ang shares ng gobyerno sa Malampayan Natural Gas Project simula 2022 hanggang 2025 at mahigit 316 billion pesos na ang naibigay ng Malampaya. Sana pupunta yung 40 billion kasi the objective of Murang Kuryente Act is to reduce the cost of electricity, particularly the UCMAs, the UCMA and other uses that we are collecting. So annually po, si PISAM nakaka-receive ng 8 billion from the Bureau of Treasury. So it's for the payments po of NPC's financial obligations which were assumed by PISAM pursuant to the EPIRA. Humingi na ang Kongreso sa NPC at ERC ng comprehensive report at breakdown kung magkano na lang ang kabuuang pondo na natitira mula sa naturang shares para mabayaran na ang universal charges. Pasado rin sa komite ang panukalang paglalaan ng pondo sa pagtatayo naman ng renewable energy system sa mga tanggapan ng gobyerno na magsusulong na bawasan ang konsumo sa kuryente. Suportado ng Department of Energy ang naturang panukala. Anila, isusulong nito ang pagkakaroon ng malinis, secure at sustainable energy sa Pilipinas at makahihikayat ng mas maraming mamumuhunan. Lusot na rin ang panukalang magbibigay ng condonation o kapatawaran sa Basilan Electric Cooperative Incorporated dahil sa mga hindi nabayarang interes, multa at surcharge nito sa mga overdue na obligasyon sa National Power Corporation. Aprobado na rin sa komite ang panukala sa pagpapalakas naman ng Biofuels Act of 2006. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Bien Manalo, Congress News.